Praise God. Hallelujah. Magandang umaga po muli sa bawat isa. Salamat po sa morning devotion natin na patuloy pong magbigay tayo ng palakasan sa bawat kapatid na manonood sa iba't ibang lugar kung saan man tayo mapadpad. Amen. Good morning po everyone. Samahan niyo po ako sa kaunting word of encouragement sa umagang ito na patuloy na magbibigay muna sa atin ng kalakasan sa maghapon nating buhay. Amen! Samahan niyo po ako. Pumunta po tayo sa aklat ng Timoteo 6:11 to 12. At basahin po natin. Amen! Samahan niyo po ako. Hallelujah! Sabi dito sa verse 11. Ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Sikapin mong mamuhay ng matuwid, makadiyos, may pananampalataya, may pag-ibig, pagtitiis at kaamuan. Ipaglaban mo ng mabuti ang mga pananampalataya, panghawakan mo ang buhay na walang hanggan dahil diyan katinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. Amen. Ama, maraming salamat po sa gabing ito. Maraming salamat po sa umagang ito. Samahan niyo nga po kami na patuloy na magmuni-muni ng iyong salita na patuloy na magbibigay sa amin ng pag-asa. Salamat po. Ikaw po makita sa akin at hindi po ang aking kahinaan. Amen. Purihin ang Panginoon. So, sa umagang ito, atin pong ating pinaka-message o topic ay makikita natin dito. Sabi dito sa ating binasa sa 1 Timothy 6:11, 12, may sinasabi ditong mga mga tagubilin. Ayan, mga tagubilin. Tagubilin ni Pablo para kay Timoteo. Ano po, binigyan ng advice ni Pablo si Timoteo. Hallelujah. At ang sabi po dito, meron po tayo, unahin po natin itong isang bagay. Sabi doon, bilang tayo ay mga lingkod ng Diyos o mananampalataya ng Diyos, napakahalaga na tayo ay umiwas sa mga bagay na hindi kalugod-lugod sa harapan ng Diyos, bagkos tayo ay patuloy na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. At sabi po dito yung isa, ating unahin muna yung isinasabi dito na yung mamuhay ng godly living. Paano po ba yung godly living? Ating alamin yung isa. Godly living, pinaka-encouragement natin sa umagang ito. Sabi dito, bilang mga tayo ay lingkod na ng Diyos, napakahalaga na mayroon tayong character o ugali na makapamuhay ng mayroong makadiyos na pamumuhay. So, paano ba yung makadiyos na babuhay? Ano ba yung godly character na sinasabi? So, sabi dito, yung godly character, ito po pala ay yung pamumuhay na mayroong malalim na respeto at pagsunod sa salita ng Diyos. Ito po yung daan para tayo ay lumago. Yung meron tayong godly character. So, napakahalaga pala nun. Ang tawag po dito, may tawag po dito na sa Diyos na ang isang tao o mananampalataya ay sa Diyos umaasa o nakadepende. At once na tayo sa Diyos umaasa at nakadepende, ito ay patuloy na pagpapakita ng buong pagtitiwala sa Diyos. Amen? Kaya pala napakahalaga na patuloy tayong mabuhay sa godly living na
nakadepende o nagtitiwala tayo sa Diyos. Amen? Praise God. At sabi dito, ano naman po yung susi para tayo ay patuloy na magkaroon ng godly character o godly living. Sabi po dito, napakahalaga na tayo ay patuloy na magkaroon ng godly living ang isang tao kapag tayo ay patuloy na tayo ay nagtitiwala sa Panginoon. At yung pagtitiwala na yun, mga kapatid, hindi 50% ha. Sabi doon, kung gusto nating magkaroon ng godly character o godly living bilang mga lingkod ng Diyos, hindi po yun 50, 60, 70, 80. Ang sabi po doon, napakalaga na tayo ay merong 100% na godly living o yung mamuhay tayo ng godliness para lumago tayo. 100%. At ano yung isang bagay na makakapamuhay tayo bilang godly living? Kagaya na lang po sa worship. Di po ba? Yung pag-worship ay napakalaga kasi ito ay patungkol para sa Panginoon. So, ang isang paraan na tayo makapamuhay ng makadiyos o magkaroon ng godly living ay tayo ay maging worshiper ng Panginoon. Worshiper. At ang pag-worship ay isang paraan ng na tayo ay magkaroon ng connection sa presence of God. Kaya po pala pag minsan, marami sa atin ang parang alam niyo yung pag nag-worship tayo, wala lang, nakatayo lang. Mga nakatayo na walang response. Hindi natin namamalayan. Yung palang pagpupuri natin, pinupuri natin ang Panginoon ng buong puso, ito ay isang response o ito yung connection natin para yung presensya ng Diyos ay ating maranasan sa pagpupuri. Kaya po maraming mga kapatiran na kumisan parang dry, kasi nga po kahit nando sa loob ng sambahan, parang wala lang. Uuwi na wala din kasi hindi naranasan yung worship. Hallelujah. At sabi dito, napakahalaga na tayong mga makadiyos, yung makadiyos na tao na may Kristo na ay kailangan nating maintindihan yung pangalawang bagay na mahalaga ay yung mahalin natin ang ating kapwa. Bukod doon sa pagpupuri, mahalin mo ang iyong kapwa. Napakahalaga nun. Mahalin mo ang iyong kapwa. Bakit? Sabi kasi sa John 13:35, sabi doon, ang utos ng Panginoon is to love one another. So kapag tayo nagmahalan bilang magkakapatid, yun po ang pinakatanda na tayo ay kanyang tagasunod. Amen? Tagasunod tayo ng Panginoon. At yun yung pagpapakita na ang mundong ito makikita na tayo ay mga tagasunod ni Kristo. Yung if we love one another, accept one another as a brotherly love and sister. Amen? Kaya po sabi doon, napakahalaga na tayo ay magkaroon ng tunay na yung marka. Yung marka. At yung markang yun yung pag-ibig. Love one another. Doon po tayo makikilala na tayo namumuhay ng godly living, may godly character, if we love one another as God love us. Amen. Hallelujah. Napakahalaga pala yun, yung pag-ibig, Amen. Purihin ang Panginoon at tandaan po natin na ang Panginoon ay may concern sa iyo at sa akin. Dahil tayo ay kanyang mga lingkod na, mga anak ng Diyos, siyempre may concern yan. At gusto niya tayo patuloy na mamuhay ng godly living, mayroong godly character. Kaya yun yung payo ni Pablo kay Timoteo. Timoteo, kailangan mo tong mga ugali na to, mga character na to, para makapagpatuloy ka. Kasi pag wala tayo nito, ay paano tayo makakakonekta sa Lord?
Amen? Puri ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. At salamat po. At hindi lamang po yun, bukod sa mag-worship tayo sa Lord, bukod dun sa love one another, mayroon pa rin pangatong bagay. Sabi nga po doon, sabi sa 2 Peter 3:11, you ought to live holy and godly lives. Napakalaga na tayo mamuhay ng may kabanalan sa harap ng Diyos dahil God is holy. Amen. At sabi doon, ang sinasabing kabanalan ay hindi po ito panglabas. Ito po ay nag-uumpisa sa loob. Sabi doon, we are talking about yung holy living. Kumbaga, is about transformation. Napakalaga na yung loob muna natin, yung natatransform, yung puso natin, nababago. At buhat doon sa inside, tayo ay nagkakaroon ng holy living. At kapag yung ating puso ay ayos na, makikita sa labas, tayo makakapamuhay ng may kabanalan sa harap ng Diyos dahil God is holy. At paano natin mapapakita yon? Sabi na tayo makapamuhay ng may kabanalan. Sabi sa Romans 12:2, sabi doon, do not be conformed to the pattern of this world, but be transformed. Yung po pala yun. So dahil sabi ni Pablo kay Timoteo, napakahalaga na tayo ay hindi na dapat tayo ay hindi na nakikikonform sa mga compromising sa pattern ng mundong ito. Hindi na tayo dapat nakikisali sa mga pattern, yung mga ginagawa ng mundo, yung makamundong bagay, lust of the eyes, lust of the flesh. Dapat yan ay iniiwasan natin kasi sabi doon, kailangan natin mamuhay na may kabanalan sa harapan ng Diyos at ang Holy Spirit ang maglilid sa atin to live a holy life. Kaya napakalaga ng Banal na Espiritu ang naghahari sa atin, gumagabay. At hindi nananaig yung flesh natin. Kapag flesh natin, ay grabe. Kaya bayaan natin ang Holy Spirit na mag-lead sa atin para tayo makapamuhay ng may kabanalan. Amen? Napakalaga ng transformation inside at makikita sa outside natin mga buhay. So, ang transformation ay process ng pagbabago at yan ay trabaho ng Banal na Espiritu sa ating buhay. At tandaan natin, makikilala natin ang isang tao na makadiyos. Hindi lamang bilang tao, bagkos nakikilala natin ito at nakikita natin sa isang tao si Kristo. Yung attitude na ni Kristo ang nakikita dapat sa atin. Yung mga character ni Jesus Christ ang nakikita. Yun yung tunay na pagkakakilanlan na tayo ay nasa godly living at nakakapamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Ano po? So, ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu, siya yung patuloy na magbabago sa atin at tayo ay natututong na magkaroon ng respect sa presence ng Panginoon at sa kanyang kapangyarihan na tayo makapamuhay ng banal sa kanyang harapan. At napakalaga pala na i-ask natin sa Banal na Espiritu na siya ay mag-work sa ating mga buhay para tayo ay baguhin inside and out. At kapag tayo nabago na sa inside, makikita na sa labas at yung mga tao ay marirecognize na tayo ay tunay nga na makadiyos. Tandaan po natin, kahit pala tayo, halimbawa sa mga churches, kahit tayo ay naando sa mga churches natin, nakatayo, nagpupuri, kalimitan pala, ang ginagawa lang natin ay style. Yung yung pamilyar na, ginagawa mo lang dahil napipilitan ka, kalimitan pala ay style lang po natin yun. Hindi totoong worship. Hindi natin nakukuha yung tunay na substance ng tunay na pagpupuri sa Panginoon. Kahit pala tayo nakasarado ang mata, nagpe-pray, pero hindi pala natin nakukuha yung tunay na substance. So, mapalad kung yung tunay na substance ng worshiping mo, prayer in the Lord, ay nakakamta natin. Praise the Lord. Hallelujah. Mapapagpala po tayo doon. Amen. Kaya po sa umagang ito, nawa po tandaan natin
kung patuloy natin gusto na kagaya ni Pablo na sinabihan si Timothy na kailangan tayong mga lingkod ng Diyos, kailangan tayong mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban, sa mga godly character, at yung mga halimbawa nun sa pamamagitan ng worship the Lord, love one another, and live a holy life ay napakahalaga sa ating mga buhay. Amen? Hallelujah po rin ang Panginoon. Praise God. Tayo po'y manalangin na. Hallelujah. Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat po sa umagang ito, sa word of encouragement mo na napakahalaga nga po pala na yung aming mga ugali ay maging kawangis ni Kristo upang kami ay mataguri ang mga anak mo at ma-recognize kami na kami ay iyong disciple o tagasunod. Sa magang ito, pagpalain po ang aking mga kapatiran sa bawat sulok ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Quezon Provinces for Christ. Inaalala ko ang mga kapatiran right now na nanonood, ano man po ang kanilang mga kahilingan, mga prayer requests, good health, healing, deliverance, salvation, provision, protection na kailanganin nila ay patuloy na maranasan. At kung may mga sakit at karamdaman, ito po ay sinasawatan namin at pinapalayas namin. Salamat po, sinabi mo sa Santiago 5:16 na prayer of the righteous avail much. Kami po ay marami ngayon right now na nanonood kasama namin, kaya po kami nagkakaisa na anumang sakit at karamdaman ay sinasawatan namin in the name of Jesus. Lumayas ka sa aming mga katawan lupa. Mga sakit trangkaso, may goiter, may sakit sa sikmura, may diabetes, may iniinda sa nasa ospital, yung mga nasa ospital, Panginoon, yung mga namatayan, comfort sa kanila ay dumaloy in the name of Jesus at maranasan po ang patuloy na habag at awa at pagpapala mo sa aming mga kapatid. Pagpalain po ang aking mga kapwa manggagawa sa pangunguna ni na Presbyter Bernard, sina Pastor Jay, Pastor Leng, Pastor Annie, lahat ng mga kapatiran sa aming samahan. Hindi po namin tinataas ang samahan namin. Si Kristo ang tinataas po namin. At patuloy po kami magkaisa sa gawain na to spread the good news, abutin ang mga nasa kabundukan, mga mission field, palain po ang mga nasa Marinduque, ang mga nasa Chaong, ang nasa Gumaca, nasa Lopez, nasa Generalona, in the name of Jesus, nasa Bara, nasa Rasuan, nasa Pagbilao, nasa pa po lahat ng mga nasa paligid namin na mga kapatiran, na mga lingkod ng Diyos na patuloy na magkaisa, sama-sama para abutin. Dinadalangin namin ang mga eskwelahan ay maabot at mabahagi na ng Gospel of God. Dahil napakahalaga po, we are living in the last days, kailangan na po ang mga tao na makarinig. At ano pong mga dapat namin gawin pa para maibahagi ang salita ng Diyos habang malaya pa po kami at nakakapagbahagi, ay tulungan po kami, magkaisa kami. Lord, maraming salamat po sa umagang ito. At nawa po, itong message na ito ay maraming makabutan sa bawat sulok ng Europe country, Asian country, ay makarating at mapagpala po ang mga OFW. Pagpala yung mga OFW nasa iba't ibang bansa, nasa Singapore, nasa Amerika, nasa Canada, nasa Taiwan, nasa Korea, nasa Saudi, nasa Dubai, lahat po ng may mga Pilipino na overseas worker, Lord, ingatan mo sila at pagpalain mo sila. Samahan mo po sila na safe and sound. At ano pa man po yung mga kahilingan ngayon na meron ang aking mga kasama, nawa po ito po yung makarating sa iyong trono ng habatawa at aming maranasan ang iyong pagpapala. Palain mo po ang mga unspoken prayer. Dinadalangin ko po kung sino po ang may spoken prayer right now. Mga needs, spiritual, physical, emotional, healing, deliverance, salvation, provision, kaligtasan ng pamilya ay itinataas po namin sa inyo. Hallelujah. Hallelujah. Jesus name. Hallelujah. Kaya po, pagpalaan ng pangako in Jesus name, hallelujah. Jesus name, hallelujah. Purihin ang Panginoon, hallelujah. Salamat po. Jesus name, thank you po. At biglang may tumunog. Purihin ang Panginoon. Salamat po sa umagang ito. At humayo po tayo sa ating mga trabaho na taglay ang pagpapala, ang pag-ibig, ang pag-iingat ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu ay ating maranasan. Maraming salamat po.
We give you praise and honor. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon at magandang gabi, magandang umaga po sa bawat isa. To God be the glory. Amen.